Morning mga dre. Mga araw ba? Lunes. Lunes mga dre, no? September 3. -11. Malamig na. Pambera. Oh. Ito na simula. Nakakapanibago. Ito yung unang araw na wala ako kasabay sa sasakyan. Wala si Reniel mga dre, no? Kasi natapos na siya sa kumbaga natapos na yung summer job sa school. Kaya ayun, sa ulit, sa susunod na summer o kaya sa winter. Alam ko pag winter nag-hire yung school ng mag-hire pala, balak nilang mag-hire pag winter ng extrang tao kasi nga medyo challenging para sa iba naming kasama pag winter dahil nga doble yung dumi mga dre, no? During winter, tapos yung magpapala-pala ng mga snow. Kaya hopefully mag-hire uli sila. Baka ma-hire uli si Rain. Pinaayos mo yung pants mo? Oo. Pinaayos mo? Pag iba yan eh. Dinali ko ito ba? Yeah. Ayaw yung ganito. Magpapalit na tayo, di ba? Ayaw ko yung ganito. Maano siya, masyadong maluwag. Saka nasisira yung ganda ng katawan mo pare. Gagawin ko naman ngayon mga dre, kakabit ko tong linya ng tubig kasi ngayon darating yung anong tawag rito, yung coffee maker, no? Kaya kailangan ko siyang ikabit doon. Tapos ang problema ko, ito ko siya kakabit, ang problema ko ipapasok ko siya sa ilalim. Tapos ng trabaho mga dre, no, uwian na alas 3. At bago ko umuwi, gusto ko lang i-address mga dre, no, yung mass deportation, yung huling video ko kasi maraming nagsasabi na fake news daw, nasan daw yung deportation, wala naman daw. Yun ang mga reklamo ng mga nakapanood ng video. Ito yung isang article mga dre, no, galing sa City News. Sabi rito, Canada is currently witnessing countrywide protests as more than 70,000 international student graduates could face deportation due to federal policy changes and the unprecedented number of students who came to the country with dreams of a new life say their futures are now in limbo. So wala nang kasiguraduhan mga dre, no, yung anong tawag dito, yung status nila dito sa Canada, no, dahil nga yan sa pabago-bagong policy na inilalabas ni Canada. Na itong mga nakalipas na linggo mga dre, no, ang dami niyang inilabas na policy na kung saan sobrang maapektuhan yung mga TFW rito. Isa na nga yung pagbabawas ng kontrata para sa mga nasa low wage stream mga dre, no, yung mababa yung sweldo. Dati 2 years yung kontrata nila, ngayon gagawin na lang 1 year. Hindi na mag-i-issue ng LAMIA muna, pansamantala sa loob ng 6 na buwan. Hindi lang rito sa Montreal, hindi lang dito sa Quebec, kundi sa Canada-wide na mga dre, no? Yun nga, yung mga probinsyang merong 6% na unemployment rate pataas. So, approximately po, ang number ng mga estudyante o ng mga TFW na maaapektuhan dito sa Canada ay nasa tinatayang 70,000. Galing po yan mismo sa balita, mga dre, no? Kaya hindi nyo pwedeng sabihin fake news, di ba? It doesn't mean hindi nyo nabasa or hindi nyo nakita, 'di ba? Kumbaga hindi yan fake news.
Tsaka kung iniisip nyo na mass deportation sa isang araw lang, hindi po ganun. Kumbaga, pakunti-kunti mga dreno. Let's say, okay, may natapos yung work permit netong August 1 o August 30, di ba? So hindi na sila i-renew. So di-deport na sila, papauwi na sila ng Pilipinas o ng India. So pagtapos ng September 1, September 2 may mga natapos. Alam niyo po 'yun, accumulative yung mangyayaring pagpapauwi sa mga maaapektuhan ng mga pagbabago na nagaganap dito sa Canada. Hindi po 'yun isang bulto. Okay. Ngayong October 30, pauwiin lahat ng 70,000. Hindi po ganoon mga dreno. Yun lang, nilinaw lang natin, no. Hindi po fake news 'yan. At kung pamilyar po kayo updated kayo sa nangyayaring mga pagbabago dito sa Canada, I think mauunawaan nyo kung gaano karaming tao yung pwedeng maapektuhan ng mga policy na ipinapatupad nila ngayon. Mga pagbabago sa policy na ipinapatupad nila ngayon. At wala pong fake news dyan. At kung hindi nyo po nababalitaan, yung sabi nga mga dreno, malawakan na countrywide protest as more than 70,000 international student. Countrywide mga Andrea, hindi lang dito sa, let's say, hindi lang sa PEI. Meron din sa Toronto, sa Ontario mga Andrea, meron din, no? At sa ibang bahagi pa ng Canada. Kaya mainit kayo yung mga nagpo-protesta eh. Alam niyo ba yung issue rin na kung saan na parang, ano bang sabi nila? Yung mga nagpo-protesta mga Andrea, yung bumagsak sa pag-aaral. Kasi hindi raw makatarungan yung grading na ginawa sa kanila kaya bumagsak sila. Ano nangyari? Umuungot eh. Umuungot. Akala ko may may clamp eh. Kinabahan ako ron. Pagdating po sa Lamia, ano ba? Effective ngayon mga Andre, no? September 3, ipopost muna nila. Hindi na muna sila magpuproseso ng mga low wage stream na Lamia mga Andre, no? Pero for 6 months lang yan. Pero yung mga naipasok na bago mag September 3, kumbaga tuloy-tuloy po yung proseso nun at hindi po sila maapektuhan. Tsaka hindi po tayo natutuwa, no? Na kumbaga maraming kababayan natin yung maapektuhan sa nangyayari. Kasi may nagsabi, kunyaring apektado pero natutuwa naman. Ano naman ikakatuwa ko kung maapektuhan yung maraming tao mga Dre, di ba? I mean, magkakapera ba ako doon kung mapapauwi sila? Di ba? Ano bang benefit para sa mga tao dito sa Canada kung sakaling makabawas-bawas ng ilang TFW o kaya mapigilan pa yung pagpasok nila rito. Di ba? Siguro ang para sa akin mga Andre, no, bukod sa housing, sa struggle sa pag-upa ng bahay na napakamahal, is yung healthcare mga Andre, no, isa yan. Kasi nga sa sobrang dami ng tao, bukod sa wala ng facility, wala ring manpower para tugunan yung pangangailangan sa kalusugan mga Andre, no. Sabi nyo nga, di ba, papa-check up lang, magpapakuha ka lang ng dugo, magpapa-blood test ka lang, di ba? Ilang buwan yung aantayin mo? 3 months? 2 months? Napaka di ba? Napaka pambihira, ganun katagal, di ba? Napaka imposible niyan. Hindi totoo yan, puro ka lang yabang. Wala stick, no? Pati yun, paano pinagyabang pa yun, di ba? Yun po yung katotohanan, no? Kung may pera ka, pwede kang pumunta sa mga private clinic. Yun, agad-agad siguro makukunan ka nila, kaya lang magbabayad ka at hindi mo mare-reimburse yun, di ba? Kumbaga, sariling pera mo yun. Kung hindi naman urgent, ba't ka pupunta ron? Diba? Nandiyan naman yung libre sa ospital, medyo mag-aantay ka nga lang. Diba? Huli. Ay mga nag-uhuli, oh. Magkano kaya yon? Mahal yon. Oh, 300 yun. Ang sakit ng ganyan mga Andre. Malapit na ako umabot sa 1,000 sa pagbabayad ng parking ticket. Itong huli, di ba, 91. Hindi ko pa nga binabayaran. Tsaka ako nababayaran pag malapit na ma-expire. Nakakasama ng loob, di ba? Pambili ng bigas yun. Pambayad ng kuryente.
Pero mga dre, no, sa kabila ng nangyayari ngayon dito sa Canada, kung makakapunta rin lang kayo, di ba? Kung may paraan kayo para makapunta. Paano ba? Kung yung mga nagtatanong na papunta rito under ng mga trabaho, mga dre, no, pupunta ka rito, may trabaho ka na, o kaya PR ka na, oo naman mga dre, no, pumunta kayo rito. Pero kung yun nga, kung medyo estudyante kayo, pero ang main goal nyo is ma-PR, papunta na kayo, kung pupunta pa lang kayo rito, mag-aayos pa lang kayo ng papel. Nasa sa inyo yan, mga dre, no? Kung may pera kayong sapat, di ba? Pero yung nangyayari ngayon, I think it will take some time, mga dre, no, para magamot yung nagawang damage nung sobrang daming tao rito, mga dre, no. Damage in terms of yun nga, pabahay, di ba? Education, healthcare. Kasi si Justin Trudeau, may napanood akong balita, mga dre, no. Naglalakad si Justin Trudeau, tapos may nakita siyang mga nagtatrabaho, no. Kinausap niya. Yung isa nakipagtalo sa kanya. Sabi ng ganun ng isang trabahador, sabi ni Justin Trudeau, kumbaga, salamat sa sa pagiging hard worker nyo, bla bla bla. Sabi nung isa, nagbabayad daw siya ng 40% na tax. Nasaan daw yung doktor niya? Sabi ng ganun, mga dre, no? Medyo naging mainit-init yung palitan nila ng mga dre, no, ng salita. Pero kahit pa paano, mga dre, di ba, kumbaga thankful pa rin na nandito ako sa Canada, di ba? Baka sabihin niyo puro ako reklamo. Hindi po, no. Kumbaga nagsasabi lang talaga tayo ng totoo, 'di ba? Gaya nga ng sabi ko, mga dre, no. Kung sadyang mahirap, anong dapat mong sabihin? Hindi nila, imbes na mahirap, gawin mong challenging, 'di ba? Sa bagay, mas social. Nahihirapan ka pero social ka, 'di ba? Mahira, oh. Sa bagay, no, maganda rin pakinggan. Pero yun nga, mga dre, no, hindi nagrereklamo. Pag sinabing mahal, mahal talaga eh. 'Di ba? Kung para sa inyo mura 'yun, 'di ba? Good for you. Para sa akin mahal eh. 'Di ba? Gaya ng sabi ko, mga dre, no, na kumbaga pag may bibili na akong isang bagay rito, is iniisip ko kung ilang oras ko tatrabahuhin yung bago ko bilhin. Kaya nga ang higpit ng kamay ko pag bibili akong sapatos o kaya jacket eh. Pambihira, oh. May nagsabi pa, wala daw bumibili ng $1,000 na jacket. Ako po, kung alam nyo lang. Baka magulat kayo. May bumibili nga ng ng Louis Vuitton na bag eh, di ba? Sasali sa paluwagan, pag sweldo, bibili ng Louis Vuitton na bag eh. Di ba? Tapos after a few months, ibebenta na yung bag, palug eh. Ang bihira, ang ganda ng bag mo pero wala kang laman eh, di ba? Walang pera eh. Ayun nga yung sabi, mga dre, no, na yung wallet mo tagpa 500 pero yung laman ng wallet mo $10, di ba? Di bumili kang $10 na wallet para may laman kang 490 sa wallet mo. Dito tayo sa Costco, mga dre, no. Bibili tayo ng Bolt. Lalagyan ng resibo. Lalagyan ng resibo sa utang. Ano to? Ano to, Rain? Anti-pag. Salamin? Wala stick, may ganyan pa. Siguro wala stick, may ganun pa. Di-display niya yung date. Tsaka yung tanda pala sale na sabon, no? Sale ba to, Rain? 16. Yung binili nating malaki. Ito, magkano to? Ito na lang, oh. Ito yung binili natin, di ba? Yung ubod ng laki. Ayan, oh. Meron pa? Tapos, ang mahal nga ng Tide, oh. Ano? Kuha ka ng dyan, Ren. Meron bang Pleasy? Ito yung kinukuha namin, mga dre, no? 2 times. Bago lang kasi ito eh. Ayan, no? Malaki.
Okay. Ayun. Tagal-tagal yan mga dre, no? Baka abutin ng ano yan, mga 1 buwan siguro. Ano? Ha? Yung alin? Ah, 18, di yata mabango yan rin. Paris yan. Anong ano ba yan? Oo nga, baka hindi mabango yan. Ay, ayun yung ginagamit natin nung mga huling araw, di ba? Okay naman ba? Yung amoy ng damit mo. Oh. Yung ano pa? Ano bang tawag dito? Fabric softener rin. Fleecy. Fleecy ba yun? Magkano yan? 10? 11. $11 lang to? Oo. Oo, yan yun. Talaga? Ba't may baby? Isa lang? Ano, dalawa rin? Dito? Ito, lalaki rin na itong ano, sabon, no? 15? Ano yung 15? Nakasigil kasi yung sabon, mga dre, no? Kaya nagkakandara pa kami. Diba? Sunlight? Ah! Okay, $16 lang to. Ang daming tao ngayon. Tinapay rin? Tinapay, Poms. 7. 3 piraso, 7. Whole wheat. Whole wheat ba to? Okay, whole wheat. Ito nga. May expiration ba to? May expiration? Lagay mo sa freezer. Oh, sige. Di ba nandito sa ano rin? Sa may tag niya, di ba? Ito dito. September 18? Oo. Lagay mo sa freezer. Hindi may expire yan pag nasa freezer. Nang tinapay sa grocery store, nandiyan sa freezer. Ito, masarap tong ano nila, mga dre, no? Ano natawag yan? Croissant. Croissant. Bibili na rin ako ng ano, na makakaing iba pa. Salmon, no? Hindi, yung ano bang tawag dito? Yung giniling na baka, mga dre, no? Giniling na baka. Bili na rin ako neto, medium ground beef, $40. Kuha na rin ako ng manok. Alin? Dapat yung medyo ano medyo tostado. Tapos itlog rin. Itlog. Pre-taste. Ham pala eh. Ham. Alat. Ang alat, di ba? Butter pala. Kuha rin akong butter. Pero kuha muna akong, ano ba, itlog muna, butter. Sa bahay, di pa ka nagtatawag dito. Hindi, gusto ko ng iba. Lamig. Napakalamig dito.
Yung itlog nila. Oh. Nawala yung ano. Ba't ganito lang? Wala yung tagti 30. Ah, 8. Dalawa, 8. Sobrang dami ng tao ngayon mga dreno. Sabi ko ano bang meron? Kaya pala, kasi kahapon sarado to eh. Sarado yung mga supermarket kahapon. Ngayon lang nagbukas. Diba isang araw lang nagsara oh. Pagbalik eh, kita nyo yung... Ngayon lang ako nakapila rito nang nandito ako. Sobrang layo ko sa counter. Wari ko, mga ano na to. Siguro mga 200. Kasi sa sabon pa lang, ano na to eh. Mga 60 na yun, wala pang tax eh. Bumili kami ng ano, mga dreno. Putin. Wala yung ano eh. Putin sa picture eh. Pero bumili kami yan. Yan. Tapos yung putin. Tapos dalawang hotdog. Kasi ang mura ng hotdog nila mga dreno. 150 lang. May kasama ng drinks yan. Tapos yun nga yung may chicken tenders. Tsaka french fries. Tapos yung putin 18 rin mga dreno. Pagkatapos yung pinamili ko. Tama nga ako mga dreno. Halos 200 na. Ayan o. 192.87 para sa mga yan o.